So yan, magandang araw sa inyong lahat mga katay, and welcome back sa ating channel. No? So meron tayong gagawin ngayon isang Haier 32 Smart TV. Model niya H32K 700HG. So ang problema nito, pandarin natin. Power on ko lang. Ayun, labas yung logo ni Haier. Tapos, ayun, merong problema. Merong bar lines sa kanyang bandang itaas. Ayun, no. Yun, no. Patayin natin yung labas yung kanyang ibang display or kanyang standby demo. So yun, wala nakita. Ayun, nakita niya ba? Meron naman siyang display pero yun, no, parang intermittent yung kanyang display. Merong disturbance sa kanyang display. So may problema sa kanyang panel siguro to. Kasi meron siyang fold over dito sa may bandang taas niya. Tapos ayun, nagkakanya na yung kanyang display. Ayun. So buksan natin. Ayan, so dito continue tayo. Nabuksan na po natin mga kadek, no? So ito yung kanyang loob. Ayan. Ito yung kanyang mainboard. Tapos ito yung kanyang top board. So dito meron tayong makikita ditong ayan, ito yung kanyang clock signal. LC1, clock, and TV. So ito po yan. Ito yung test point. Tapos ito naman yung mga connecting resistor niya from source. So tingnan natin saan yung source niya ito. From source to ito, puntang source scope natin. So ito yung kanya mga connecting resistor diyan galing sa may source natin sa may level shifter natin. Then ito sa may kabilang side, ito naman yung mga connecting resistor niya. So check natin yung mga voltahe. Ito muna sa may VGH line. So VGH line, ayun, magulo yung kanyang supply sa may VGH line. Instead of 30 or 29, ayun, nagbabago siya. Meron pang fluctuation sa kanyang supply. Hindi po siya normal, no? Hindi po siya steady. So check natin yung kanyang LC1, LC2. Ito yung kanyang LC1, LC2. So palipat-lipat ito ng voltahe. Nag-BBGS, nag-BBGL. So tingnan nyo, magulo yung kanyang, ayun, meron siyang nag-negative siya tapos magpa-positive, pero yung sequence niya medyo magulo. Hindi po ito yung normal na reading ng ating LC1, LC2, no? Ay, medyo magulo talaga siya. So ibig sabihin yan, yun, no, magulo, kaya pa siguro magulo yung kanyang display. Yan, kasi magulo yung natin, yung supply, yung LC1, LC2. Yun, no? Yung LC2 naman yung test natin. Yung LC2, ganun pa rin, no? Ayan, magulo yung kanyang supply. So dito tayo sa kanyang mga clock. Kuha tayo ng isang supply ng clock dito. Ayun, no? Meron na isang disturbance sa kanyang mga supply sa kanyang mga clock signal. Supposed to be yan kung hindi positive 8, negative 7, pero yun, no, nagbabago siya. So hindi normal, magulo yung kanyang supply. Yan, no. Tira natin yung display. So ganun pa rin siya, no. So try natin na isolate, no. Isolate natin kasi meron naman tayong mga connecting resistor dito. Pwede natin i-remove yan or i-isolate yan. So mga kadalasang ganitong problema, try natin na mag-remove ng isang side ng panel, yung mga clock at saka LC2. Meron tayong mga na-experience ng ganitong klaseng panel na gamit ito. Yung kadalasang problema ay sa my left side. So dito tayo magsisimula sa my left side. Kapag hindi natin makuha dito, pwede naman lipat tayo sa my right side natin. Hindi natin kailangan mag-cutting kasi meron naman siyang connecting resistor. Kasi kung cutting, napakaliit ng linya, baka mahirapan tayo sa pagbalik o magkamali tayo, no? Ito lang, i-remove lang yung mga resistor dito. Pwede mo nang ma-isolate yung kabilang side na papasokan natin clock signal at swapping voltage. Ito naman sa may left side, ito may puntang right side. So dito tayo magsisimula, i-remove po natin lahat yan.
LC1, LC2, clock 1 to 8, then is TV. Ayan. Remove lang natin. Try natin kung mayroong pagbabago sa kanyang screen. Ayan. So, dito, continue to tayo mga boss. So, ayan. Remove po natin yung mga ano. Bali, ano lang, tinanggal natin yung linya na papasok sa may source scope natin, no? Ayan, kita nyo ba? Ayan. Pero dinikit lang natin yung mga resistor na yan para hindi mawala. Kasi kung natin baka ano, malaglag, napakaliit pa naman. So, sa ganung paraan, ni-remove lang natin tapos dinikit sa may kabilang side. Parang na-isolate mo na yung clock signal at swapping voltage na papasok sa may left side natin. So, ngayon, mag-test tayo. Tingnan natin kung normal na ba yung kanyang VGA supply at saka yung kanyang swapping voltage. So, saman. Power on lang muna natin, Power on ko lang. So, yun, bumukas na yung backlight niya. Kita nyo ba? So, dito tayo mag-check sa may VGA slide. Din natin kung normal ba. So far, ayun, nag-steady na po siya, naging 30 volts na normal. Dito po siya nag-drop ito 28 to 29. So dito tayo sa may LC1 niya. Ano ba? LC1. Ayun, ito yung tamang ano niya, sequence sa kanyang pagsaswap ng voltahe. 29, 20, negative 8, positive 29, negative 8. Ayan. So punta tayo sa may LC2 niya. LC2, yun, tama na po yun. Okay na po yung kanyang ano, LC1, ito yung kanyang swapping voltage, normal na siya. Ayun. So, tingnan natin yung display. Tingnan natin kung nag-normal ba yung display niya. Ayun. Ayun, nawala na po yung kanyang intermittent display. So, nag-steady na po yung display niya. Matapos natin na ma-isolate yung left side natin. Sabihin yan, yung may tama ng ating panel is yung left side. So, tinanggal natin, ipapasok ng mga supply tulad ng LC2 at clocking voltage or kaya mga clock signal. So, yun, nag-normal siya. Ayun, nawala na yung disturbance niya. So, ngayon, siguro, kung kailangan pa ba natin pagdidikitin yung kanyang mga dyan, para kuminis palalo yung kanyang display. So try natin, try lang natin na padudugtungin yung kanyang mga clock tapos connect natin sa my ground. Tingnan natin kung mapapakinis ba natin lalo yung kanyang picture, yung kanyang display. So balik tayo kapag nagawa natin. So dito continue tayo mga boss. So kita nyo naman, ito na po. Ayun, wait lang. Ayun, pinadudugto na po natin yung mga clock signal na papasok sa my source code natin papuntang panel. Ito po yun. Patay ng pantutok. Ayan. Ito yung LCU, ano to ba? Clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung STBP yan, STB, hindi po yung kasali, yung clock lang. 8 clock po yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi ito, LC1, LC2 to, hindi po yan kasama. Then, magnetic wire lang po, connect natin sa my ground. Rekta na po yan sa my ground. Pwede lagyan ng 1K, pwede hindi na. Same result din yan. So, ngayon, tingnan natin yung kanyang picture or display. Kung kuminis ba. Ayun, kanina meron tayong nakitang kunting fine lines sa kanyang screen. So, ngayon, nag-smooth na po siya. Pumino na po yung kanyang linearity. So wala na tayong nakitang fine lines kahit konti. Ayan, so nag-smooth talaga siya matapos atong padudugtungin yung mga clock niya papuntang ground. Ayan. So test natin to na mga ilang oras bago natin isara, para malaman natin kung tatagal ba yung gawa natin, baka babalik tong kanyang problema. So ngayon, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanood, May God be with us always. And this is your service, Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye.